Good morning mga kababayan. Yung tanong pala ni Mark Kim, nalilito daw siya kasi ang pagkakaalam daw niya hindi makakarating dito sa Canada kung hindi kumuha ng IELTS. Ganun din ako dati niyan. Kasi yung mga agency kasi din talaga din sa ating Pilipinas, kung mag-a-apply ka katulad na lang ng Canada o di kaya Australia, requirements talaga nila yung IELTS. Ito yung masasabi ko, Mark. Kung sa job bank kayo ma-hire, kung halimbawa may employer kayo, may nag-a-apply kayo sa job bank at na-hired kayo, hindi mandatory ang IELTS. Hindi na kailangan ng IELTS pagka-approve nyo yung visa. Anytime pwede na dito makakarating dito, lumipad. I mean, hindi nakasama yung IELTS sa requirements for kung mag-apply ka ng working visa. Hindi katulad dyan sa agency na hinahanapan talaga nila ng IELTS yung mga aplikante. Wala akong idea but ganun yung agency dyan sa atin. Kaya ang karamihan na gustong mag-apply yung mga mahihinang English, nagdadalawang isip kahit sabihin natin na pasok sa mga qualification o mataas yung experience. Ayun, Mark, pag ma-hire kayo sa job bank, halimbawa makapag-submit kayo ng application ng employer sa itong content ko, yung mga hiring o di kaya sa ibang nagsishare ng mga ma-applyan dito sa website dito sa Canada, pwede ka dito, makarating ka dito kahit wala kang IELTS, hindi ka nahahanapan ng IELTS. Pero pagdating mo dito, kung mag-a-apply ka ng permanent residence, mandatory talaga yung IELTS. Isa sa number 1 requirements yan dito, ang English exam. Kaya kung mahina ka rin na sa English, talagang yun din ang problemahin mo dito pag time na gusto ka nang mag-apply ng PR. Katulad sa akin ngayon, prepare ako, nagre-review ng English para makapag-apply ako ng permanent residence. Yun lang, Mark. Kung sa agency ka dyan sa Pilipinas, hanapan ka ng IELTS nila. Pero kung sa job bank ka, itong content ko, yung mga hiring, kung halimbawa maswertihin, kasi swertihan lang naman talaga sa job bank eh, pwede ka makakarating dito kahit wala kang IELTS katulad ko. Good luck sa inyo mga mag-a-apply.